Ay, napasubo na naman ang patsambahan kong pagluluto mga ka-antrip dahil kay Madam Ann ko na filingera na bakasyonista dito sa amin. Kahapon nga lang ay nagkikrave daw siya ng oyster. Wala namang oyster kaya nauwi kami sa tahong. Kahapon nga mga ka-antrip ay nagluto ako ng creamy oyster, creamy tahong kung baga. Ngayon naman ay gusto niya daw humigop ng sabaw. Kaya syempre bilang masunurin at para ma-impress naman natin ang ating filingera na Madam Ann ay patsatsambahan ko na rin pero syempre sasarapan ko para hindi ako matanggal sa trabaho. Tara mga ka-antrip, samahan nyo ako. Sana tama itong gagawin ko. Paki-comment naman kung mali-mali ito para sa susunod aayusin ko na. Kaya isinalang ko na nga mga ka-antrip itong ating kawali. Naglagay na rin ako ng konting mantika. Inuna ko na nga pala ang sibuyas at bawang. Naglagay na rin ako ng luya para medyo mabawasan ng konting lansa. Alam mo naman si Madam Ann, masyadong filingera yon. Ang arti-arti pa. Akala mo kung sinong maganda. Isinabay ko na nga ang hiniwa na siling mahaba mga ka-antrip para medyo lumabas ang anghang. Hindi naman ito masyadong maanghang. Sana naman ay hindi madala dito si Madam Ann at magustuhan niya pa rin kahit papaano. Pero maganda nga kung madala na siya para hindi niya na ako utusan pa. Pero paano ang trabaho ko? Baka naman sisantihin niya ako. Hagoy, aray ko. At dahil nga okay na ang ating sibuyas at bawang at luya mga ka-antrip, pati ang siling mahaba ay ito, ilalagay ko na ang ating tahong. Medium size nga lang pala ang mga tahong mga ka-antrip. Siguro mas masarap sana kung medyo mas malalaki. Kaya lang wala na tayong magagawa. Yun lang ang available sa market. O kita mo, pati ako napamarket na rin. Parang namamana si Madam Ann na filingera. So halu-haluin lang natin mga ka-antrip hanggang sa lahat sila ay magisa na. Hintayin lang natin konti. Kusang bubuka yan. Alam mo naman ang mga tahong pag nainit na or uminit-init na, bubuka yan ng kusa. At pag nahalo na natin lahat mga ka-antrip, ito maglagay na ako ng mga pampalasa. Yun bang magic na nakapagpapasarap talaga ng mga niluluto. Maglalagay na rin ako ng paminta. Hindi pa nga pala ako naglalagay ng asin mga ka-antrip kasi tatansyahin ko pa mamaya ang lasa. Baka kasi umalat na kapag naglagay ako ng asin kaagad, samantalang ang tubig po na galing sa tahong ay medyo maalat-alat na. Mainit na tubig na nga ang isinabaw ko dito mga ka-antrip para mas mabilis. Baka kasi nagugutom na si Madam Ann the filingera. Napansin nyo mga ka-antrip, walang tanglad or lemongrass. Sigurado mas masarap ito kung may lemongrass at may malunggay. Pero dahil nga nagmamadali na tayo, hindi na ako nakapahanap ng mga sangkap na yon. Ito na lang muna kung ano ang meron. At ito, tinikman ko na nga mga ka-antrip, medyo kulang sa asin, kaya naglagay na ako ng asin. Ang katwiran ko naman palagi, mas mabuti ng matabang, madaling gawa ng paraan, kaysa naman sa maalat na paano mo pagagawa ng paraan. Pag dinagdagan mo ng tubig, ay baka maging lasaw naman. Finally, perfect na sa aking panlasa. Sana naman ay makapasa kay Madam Ann the filingera. Ito nga isasalin ko na para maihahain ko na sa kanya. Sigurado nagugutom na yun kasi anong oras na. Nag-brown out pa kanina pero sinikap ko makapagluto gamit ang flashlight para lang makapagluto para sa kanya. Maraming salamat sa pagsama sa aking pagluluto mga ka-antrip. Sana ay magustuhan din ito ni Madam Ann. Pa-comment naman ng yes kung nakapagluto na kayo ng ganitong klaseng pagluluto sa tahong. Paki-follow naman, like at share na rin. Maraming salamat. Bye-bye!